Nang magkagayon, ay dinala sa kanya ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipananalangin at sinaway sila ng mga alagad. Dadapwat sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit." At ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at umalis doon. Mga kapatid, ang paghahandog ng bata ay isang paraan ng Diyos para ang bata ay kanyang mapangalagaan. Sapagkat minsan, mga kapatid, inilalagay natin sa ating mga kamay ang buong responsibilidad sa ating mga anak. Kaya tayong may mga anak, magsabi ng praise the Lord. Kaya kung ito ay ating naihandog sa Panginoon, hindi lang tayo ang may responsibilidad sa pangangalaga nito, kundi kasama ang Panginoon. Bakit po? Sapagkat ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang bata na ibinigay mismo ng Panginoon sa atin. Sabi ng Biblia sa aklat ng awit sa 127 ang talata ay 3. Awit chapter 127 verse 3. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Purihin ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga bata pala ay galing sa Diyos. At dahil ito'y galing sa Diyos, ito ay ipinamamana niya sa mga mag-asawa. Ipinamamana niya ito sa babaeng pinagpapala ng Diyos. Gaya sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay magkatawan tao, hindi pa siya isinisilang, mga kapatid, si Maria na kanyang ina ay sinabihan na, "Ikaw ay pinagpala ng Diyos." Dahil si Maria ay nagdalang tao. Ngayon, mga kapatid, ang bata pala ay galing sa Panginoon. At ito'y dahil galing sa Panginoon, mga kapatid, kasama ang Panginoon sa pag-aalaga nito kapag ang mga bata ay ating ipinagkatiwala sa Panginoon. Walang pagkakalayo ito doon sa mga kinukuha nating saksi o sponsor, na hindi naman natin tinatawag itong ninong o ninang dahil siyempre sa ibang reliyon na ating pinanggalingan ay tawag ay ninong at ninang. Dahil ang ibig sabihin ng ninong ay father of soul. Hindi naman tayong tumatawag ng ganun. Ang tawag natin ay sponsor o saksi. Pero dahil kinasanayan na, ay alam na natin ang doktrina, hindi na natin pinapansin ang mga ganong salita. Kaya punta ka kay ninong mo, magpapasko na. Dahil alam naman natin ang doktrina, hindi na natin masyadong pinapansin ang mga ganong salita. Dahil ang tawag naman natin sa saksi ay sponsor na sumasaksi na ang bata ay inihahandog sa Panginoon. Ngayon, pagdating sa kalagayan ng bata at ng magulang, magkaiba ang kanilang sitwasyon pagdating sa pagkakasala, mga kapatid. Dahil sabi nga nila, ang kasalanan ng magulang inaani ng anak. Ayan, kaya ka nagkakaganyan kasi ang tatay mo'y loko-loko. Ang tatay mo'y sugalero, kaya ikaw sugalero din. Tatay mo'y babaero, lasinggero, lahat. Kaya yan, nagkakaganyan ka dahil yan ay minamana mo sa iyong mga magulang.
Kaya magbabayad ka rin ng iyong kasalanan. Yan ang sabi nila. Kaya yung ginawa daw ng magulang, nangyayari sa anak dahil yung kasalanan daw ng magulang, kasalanan din ng anak. Mga kapatid, pagdating sa banal na kasulatan ay hindi po ganun. Dahil ang kasalanan ng magulang ay hindi pwedeng bayaran ng anak. Dahil iba ang responsibilidad ng individual. Dahil sa harapan ng Diyos, ang tao ay individual na mananagot. Sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Ezekiel sa 18, ang talata ay 20. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Kamakatuwid, mga kapatid, individual na ang tao'y haharap sa Diyos pagdating sa pananagutan. Kung ikaw ay nagkasala habang nabubuhay ka pa, ang kasalanan ng magulang ay hindi pwedeng maging kasalanan ng anak.